Let's talk to Diego Mariano, Information Officer of the Office of Civil Defense. Thank you for joining us, sir. Can you hear us okay? Yes po. Apo, good morning at magandang umaga din po sa ating mga viewers. Okay. Sir, unang-una po, first and foremost, kamusta po ang mga affected families? Ano po ba yung mga latest figure po natin kung ilan po ba talaga ngayon, as of now, as we speak, ang affected families? Kung meron po tayo na italang casualties and mga na-displace po na mga residente? Opo, as of latest report po natin this morning, ang bagyong Luis, may nitong habagat is nag-iwan po ng apat na patay. Dalawa po is from La Trinidad Benguet due to land, and another two from Rodriguez Rizal due to rock slide naman po, and we have one injured kasama po yun doon sa may La Trinidad Benguet incident po. Then for our affected population po, meron po tayong almost 40,000 na pamilya po ang naapektuhan po. Katumbas po niyan is nasa almost 133,000 na katao po. With that number, ang ating pong nasa loob po ng ating mga evacuation centers, we have 2,000 families or katumbas po niyan nasa more than 6,000 na katao po. No? Bumaba po yan compared po yesterday na we have almost more than 2,200 families, no? Dahil yung iba po is nag-uuwian na rin po. So far po yan po yung ating numbers ng mga affected po natin. Sir, confirm ko lang po ulit yung number of casualties. Is it 4 po or 6? At ano po yung naging dahilan ng kanilang pagkamatay? Opo. Ang base po sa report po ng NDRMC, we have 4 dead po. Yan po yung sa rock slide and landslide. And we have been monitoring yung mga reports po ng drowning from the other provinces po na dalawang incident po yan. Yan po is ating pong binavalidate at bine-verify kung ang cause po talaga ng kanilang drowning or death is due to the combined effects of tropical cyclone Luis and habagat po, no? Kasi kung ito po ay self-inflicted, ito po ay hindi po isasama sa report. Pero kung kita po na ito po talaga dahilan po dahil sa pag-ulan, ito po isasama po namin pag nakuha na po namin yung mga report po. Sir, may mga areas po ba sa province of La Union na hirap nang maabutan ng aid? As of now po, wala po tayong reports of isolated areas. No? Though we have places with na flooded po, we have 52 areas na flooded from regions 1 and 3. Pero ito po rin po ay possible. So yung mga assistance po na kailangan ng ating mga kababayan is naabot pa rin naman po. And do we have latest assessment na po doon po sa damage to infrastructure and agriculture brought about by Tropical Depression Maymay? With regards po sa amount ng damage to infrastructure and agriculture, still for assessment pa rin po. No? So inintay po lang po namin na mas gumanda-ganda pa po yung panahon para makababa po yung ating mga taga-assess po to get the real picture ng damage po natin. But we have initial reports of damaged houses. We have reported 14 damaged houses. So isa po dyan totally damaged and the rest are partially damaged lang po. Pero sir, based on your assessment, anong mga lugar po yung kino-consider nyo na hardest hit? Kung ang titingnan po natin is yung numbers of affected population, ang pinaka-hardest hit po talaga natin is yung Region 3. We have more than 26,000 families na affected, and Region 1 meron po tayo more than 11,000 affected. But we have also reported affected population from Cordillera, Region 2, Region 9, and Region 5 dahil itong effects ito is hanggang Mindanao po dahil yung habagat po yung nakaka-apekto po sa ibang lugar po bukod po sa track na dinaanan po nitong typhoons po natin. Sir, meron din po kasi mga reports na yung mga evacuation centers, marami pong families na nagsha-share sa mga tents. Ano na po yung status ng mga evacuation centers? Kailangan pa po ba mag-expand? Kailangan pa po ba ng assistance in that regard? Opo, patuloy po yung ina-assist po ng ating mga local government units and especially po ng DSWD na siya po nag-lead ng camp management po ng ating mga evacuees, no? Once na nakita po nila na or need na kailangan talaga ma-expand or
mag-move ng or to a bigger evacuation centers is kagyat po yan ng gagawin, no, kung kinakailangan po talaga. Kamusta naman po, sir, yung ating mga relief operations in different areas? Ano-ano po yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga evacuees? As of now naman po, nabibigay naman po ng ating local government units yung assistance na needed ng ating mga kababayan, and it is also augmented by the national government agencies through the DSWD and OCD na nagbibigay po tayo ng mga non-food items and especially relief goods para sa mga kailang pangangailangan habang sila po ay nasa mga evacuation centers. Ganun din po sa ating mga kababayan na nangangailangan din po ng tulong, no. So almost 3.6 million na po worth of assistance na po ang naipapamahagi po ng ating LGU at ng ating mga national government agencies po. Sir, kahit humina na nga po si Maymay, ay patuloy pa rin pong magpapaulan ang southwest monsoon o ang habagat. So ano po pa pong mga lugar ang masasabi niyo pong vulnerable sa mga landslides, flash floods, pati na rin mga rock slides? Sir? Hello. Okay. Yes po. Go ahead, sir. Apo. Na kailangan maghanda. Okay, Sir Diego, medyo napuputol po yung ating linya. Let's try that again. Can you hear us okay, sir? Hello. Ayan po. Hello. Ayan. Much clearer. Sige, sir. So, opo. So, sir, ano pong mga lugar ang vulnerable pa rin po sa mga landslides, pati mga flash floods? Yes po, kung places po na exactly na vulnerable po landslides, ito po yung mga areas na meron pong mountainous areas such as Cordillera regions. But hindi po namin pinipinpoint na ito lang po yung areas na kailangan mag-ready or ito lang po yung vulnerable. So lahat po ng areas ay pinaghahanda po natin, no, dahil hindi lamang po bagyong tinitinan natin, pati rin naman po yung hanging habagat na nagdadala po ng ulan all over the Philippines po, no. So not just yung dinaanan po ng bagyo or mga mountainous areas na prone to landslide ang maghanda, but buong bansa po dapat dahil ang hanging habagat naman po ay halos buong bansa po ang Sir? Okay. Sir Diego? Sir, can you still hear us? Are you still on the line? Okay, mukhang Okay, napuputol. we'll try to. Okay. Sir Diego? We'll try to fix Yeah. the line. Is he Yes, still there? but Yes po. Ayun. Ayan. Okay. Pihit lang po ng konti para po makakuha tayo ng mas magandang signal so that we can hear you better, sir. Can you hear us okay Apo. now? Okay. Opo. Alright, go ahead, Cheska. Naiintindihan po ka. Po. Ayan. Sir, in terms of infrastructure and of course sa agriculture po, may information na po ba tayo kung gaano kalala kung meron man yung sa damage nito? With regards po sa infrastructure and agriculture damage, for assessment pa rin po tayo, no? Wala pa po tayong reports on the exact amount dahil intay lang po natin na gumanda-ganda yung panahon para makababa po yung ating mga taga-assess para makuha po yung picture ng ating mga damage po. Alright. Alright. Thank you so much, Diego Mariano, Information Officer of the Office of Civil Defense.